Ang gabi po na tinawag ako ng sarili kong anak na katulong sa sarili kong bahay, mismo sa harap ng kanilang mayayamang kamag-anak. Ang kahihiyang yon, ang hiya na yon, halos ikinamatay ko. Ilang taon, ginampanan ko ang papel ng ilaw ng tahanan, inasikaso ang budget, pinanatiling perpekto ang bahay, pati na rin ang pagbabayad para sa kanilang kasal bahay. Pero para sa kanila, isa lang akong ingay sa background, isang tao na dapat ipagsawalang bahala. Hanggang sa araw na nagpasya silang wala na akong silbi. Naglakad ako palabas na bitbit lang ang aking pitaka. Pero hindi nila alam na ang yumao kong asawa ay nag-iwan sa akin ng isang lihim na mana. Halaga, ari-arian malaki. Lahat ay protektado ng isang testamento na hindi nila nakita. Yung munting lola na pinalayas nila? Siya ang malapit ng maging mangangaso. Gusto nila akong mawala, walang boses. Ngayon, binabawi ko na higit pa sa aking bahay. Binabawi ko na ang aking dangal at magbibigay ako sa kanila ng isang aral na ikukuwento pa nila sa kanilang apo. Kabanata 1, Mga Batis ng Pagkakanulo. Alam niyo po, parang kahapon lang. Nakaupo ako sa sala, umiinom ng kape, tahimik na pinagmamasdan ang mga bulaklak sa florera. Payapa. Pero ang kapayapaang iyon, parang bula lang, biglang naglaho. Ang pangalan ko po ay Leticia Reyes, at ako po ay isang consultant. Matagal na po ako sa larangang ito. Sa katunayan, halos buong buhay ko na po ang inilaan ko sa pag-aaral, pag-unawa, at paglutas ng mga problema ng mga negosyo. Ito po ang buhay ko, bigla na lang po, ang lahat ay nagbago. Ang asawa ko po, si Ricardo, ay mayroong tinatagong sekreto. Isang sekreto na nakasugat sa puso ko. Isang sekreto na nagpabago sa pananaw ko sa lahat ng bagay. Natuklasan ko po ang katotohanan, isang gabi, sa pamamagitan ng isang tablet. Ang tablet na, yun po, ay palaging nasa kamay niya, kung saan-saan niya nadadala. Hindi ko po inakala na doon pala ako makakahanap ng katotohanan. May mga mensahe po, mga mensahe na hindi ko dapat nakita. Mga mensahe na para bang sampal sa mukha ko. Nabasa ko po ang mga salita, isa-isa. Mga salitang tumago sa buto ko. Nalaman ko po ang pagkakanulo. Nalaman ko po ang plano. Plano po na sinasabi na ako ay dapat mawala. Ang aming kumpanya, ang Thornland Analytics, ay matagal ko nang pinaghirapan. Halos lahat ng oras ko ay inilaan ko sa negosyo namin. Ako po ang utak, ang nag-iisip ng mga estratehiya, ang gumagawa ng mga presentasyon. Si Ricardo, siya po ang may mukha, siya po ang humaharap sa mga kliyente, siya po ang nagpapaliwanag, siya po ang nangungusap. Pero, sa likod po ng lahat ng iyon, ako po ang gumagawa ng lahat. Sa mga mensahe, nabasa ko po ang kanyang tunay na plano. Plano na, matagal na palang ginagawa, kailangan mawala na yung babaeng yan. Ganun po ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng deal na ito, tapos na ako sa kanya. Deal po, ang Gravora Group. Ang malaking deal na magiging susi sa aming tagumpay. Ganun po siya kainteresado. Ngunit, ang aking puso po ay biglang tumigil. Naramdaman ko ang takot at ang babae pong kasama niya. Ang kanyang katulong sa trabaho, si Victoria. Sa mga mensahe, nag-uusap sila. Nag-uusap tungkol sa kung paano ako aalisin sa kumpanya, kung paano nila ako papalitan. Hahayaan mo ba na siya pa rin ang magre-represent? Oo naman, babe. Pero papaano kung magtagumpay tayo? Wala na siyang magagawa. Pagkatapos nito, magkasama na tayong dalawa. Lahat po ng pinaghirapan ko parang walang saysay. Lahat ng sakripisyo ko parang wala lang. Ang sakit po, sobra. Kinuyom ko ang aking mga kamay. Pinilit kong kalmahin ang aking sarili. Sa loob po ng 8 taon, magkasama kami ni Ricardo. 8 taon ng pagmamahalan, pagtutulungan, at pag-asa. Ngayon, lahat ay naglaho. Pero, hindi po ako nagpadala. Hindi po ako nagpakita ng kahinaan. Kinabukasan, pupunta kami sa Gravora Group para sa isang malaking presentasyon. Pero, sa aking isipan, mayroon na akong ibang plano. Isang plano na hindi niya alam. Hindi ko po ipinakita ang aking nararamdaman. Ang puso ko po ay durog na durog. Pero, ang aking mga mata nanatiling kalmado. Ang ngiti ko nanatiling matamis. Pinilit ko pong maging matatag, laban.
Kaya naman, pinilit kong pigilan ang aking mga luha. Kinapalan ko ang aking mukha. Sa pagharap ko kay Ricardo, para bang wala akong alam. Nagkunwari ako na wala. Ricardo, honey, sabi ko, ngumiti. Ngiti po na puno ng kasinungalingan. Excited na ako para bukas. Maganda ang presentasyon natin, di ba? Niyakap niya ako. Mahigpit. Oo naman, mahal, sagot niya. We're going to crush it. Crush it. Para sa kanya, oo. Pero para sa akin, magiging kamatayan niya. Ang buong akala niya, ako ay walang alam. Nagkamali siya. Pagkatapos ng usapan naming iyon, nagpatuloy ako sa aking mga gawain. Kinabukasan, maaga akong nagising 6:00 ng umaga. Ginawa ko ang aking mga gawi, yoga at meditasyon. Pagkatapos, pumunta ako sa aming opisina sa bahay upang maghanda para sa presentasyon. Nakita ko si Ricardo doon, suot ang kanyang asul na Amerikana na binili ko para sa kanya noong anibersaryo namin. Malaking araw, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Handa ka na ba? Tanong niya. Higit pa sa handa, sagot ko. Nilagay ko ang presentasyon sa aming mga computer, ginawa ko ang backup at sinigurado ko na perpekto ang lahat. Subalit, alam niyo po, hindi lang yun ang aking ginawa. Sa mga unang oras ng umaga, gumawa din ako ng ibang paghahanda. Tumawag ako sa aking abogado, si Abogada Rebecca Santos. Matagal na kaming magkakilala. Mayroon na kaming ilang kaso na magkasama. Rebecca, kailangan nating magkita, sabi ko sa telepono. May ebidensya ako na sinusubukan akong lasunin ng asawa ko at plano niyang nakawin ang aming negosyo. Leticia, grabe naman yan. Anong klase ng ebidensya ang meron ka? Mga recording, text messages, at testimonya sa isang meeting kung saan hindi niya sinasadyang na inom niya ang isang bagay na inihalo niya sa kape ko. Magkita tayo mamayang 4:00 ng hapon. Pagkatapos, ipinadala ko ang mga screenshot ng mga text message ni na Ricardo at Victoria sa aking secure na email account. Sinulat ko din ang isang email para kay Ginoong Harrison Cruz, ang CEO ng Gravora Group. Mahal na Ginoong Cruz, salamat sa oras niyo po kahapon. Gusto ko pong i-follow up ang ilang detalye mula sa aming presentasyon. Tulad po ng napansin niyo, tila hindi maganda ang pakiramdam ng aking asawa noong aming meeting. Ang insidente kaninang umaga ay nagbigay sa akin ng ideya na kailangan kong harapin ang ilang personal na bagay na maaaring makaapekto sa aming relasyon sa trabaho. Nais ko pong tiyakin sa inyo na ang aking pangako sa proyektong ito ay nananatiling ganap at ang aking kakayahang maghatid ng mga resulta ay hindi maaapektuhan ng mga personal na pangyayaring ito. Magiging available po ako sa pamamagitan ng email at telepono para sa anumang katanungan. Professional po, pero may mga pahiwatig. Alam ko po na mauunawaan niya. At huli, tinawagan ko ang aming accountant at humiling ng isang emergency audit sa lahat ng pinansyal ng aming kumpanya. Kailangan ko po ng dokumentasyon kung sino ang nag-ambag sa negosyo, kasama ang intelektual na ari-arian, relasyon sa kliyente, at mga pamumuhunan sa pananalapi. Bago mag-3:00 ng hapon, pumunta din ako sa bangko at nagbukas ng isang hiwalay na account sa negosyo, sa pangalan ko lamang. Inilipat ko ang mga pondong na patunayan ko na ako mismo ang nag-ambag sa kumpanya. Ang mga karapatan sa intelektual na ari-arian ay mas komplikado, pero tutulungan ako ni Rebecca. Natulog pa rin si Ricardo noong umalis ako para sa aking pagpupulong sa abogada. Nag-iwan ako ng tala, sinasabi na pupunta ako sa mga errands at babalik ako sa gabi. Hayaan ko siyang isipin na normal lang ang lahat, kahit ilang oras pa. Ang ironiya, alam niyo po, napakatamis. Ginugol niya ang mga buwan sa pagpaplano na paalisin ako sa aming negosyo, iniisip na ako ay masyadong inosente at mapagkakatiwalaan para makita ang mga mangyayari. Pero ang kanyang arogansya ang naging sanhi ng pagkabulag niya sa pinakamahalagang katotohanan. Ako ang nagtayo ng kumpanya na ito. Ako ang stratehista, ang mananaliksik, ang lumilikha ng mga solusyon na binabayaran ng aming mga kliyente. Siya ang magandang mukha na naghahatid ng aking trabaho. Ngayon, malalaman niya kung ano ang nangyayari kapag minamaliit mo ang babaeng nagawa ang kanyang tagumpay. Kabanata 2.
Pagpaplano ng pagganti. Nagsisimula ang bawat araw ng may dalang kakaibang bigat para kay Leticia. Sa kabila ng pagpilit niyang manatiling mahinahon sa harap ni Ricardo, ang kanyang puso ay tumitibok ng may kaba, isang tahimik na orkestra ng pag-aalala na nagpapagulo sa kanyang isipan. Ang kanyang ngiti, na dati kasing init ng araw sa Maynila, ngayon ay tila pilit, isang maskara na itinatago ang lumalaking takot sa kanyang kalooban. Alam niyang ang pikit-matang pagtanggap sa mga pangyayari ay hindi ang kanyang magiging kapalaran. Kailangan niyang kumilos, hindi para sa galit, kundi para sa proteksyon. Kailangan niyang maghanda. Ang unang hakbang na kanyang ginawa ay ang paglapit sa isang abogado. Hindi basta-basta abogado, kundi isang taong may karanasan sa mga usaping pampamilya, isang taong makauunawa sa komplikadong sitwasyon na kanyang kinakaharap. Pinili niya si Atty. Reyes, isang babaeng kilala sa kanyang katatagan at husay sa pagtatanggol sa mga kababaihan. Sa kanilang unang pag-uusap, malinaw ang kanyang hangarin. Isang maayos na paghihiwalay, isang bagong simula kung saan hindi na siya mangingibabaw pa ang anino ni Ricardo. Binigyang diin ni Leticia ang kahalagahan ng pagiging maingat dahil alam niya ang kakayahan ni Ricardo na manipulahin ang mga bagay-bagay. Gusto niya ng tiyak na kasunduan, walang maiiwan na puwang para sa anumang hindi inaasahang pagkakamali. Ang bawat salitang binigkas niya ay maingat na pinili, tulad ng paglalatag ng mga piraso ng chess sa isang mahalagang laban. Kasabay ng pagkonsulta sa abogado, agad din niyang hiniling ang mga financial statement ng kumpanya. Ito ang kanyang sandata, ang kanyang ebidensya. Sa loob ng maraming taon, si Ricardo ang humawak sa lahat ng aspeto ng kanilang negosyo, habang siya naman ay nakatuon sa kanilang tahanan at sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ngayon, kailangan niyang malaman ang bawat piso, ang bawat transaksyon. Alam niyang may mga bagay na hindi niya lubos na naiintindihan noon, ngunit ngayon, ang bawat numero ay may sariling kwento. Ang bawat tala ay maaaring maging susi upang mabuksan ang katotohanan, upang mailantad ang anumang hindi ka nais-nais na gawain. Sa pamamagitan ng mga dokumentong ito, umaasa siyang makakakuha ng malinaw na larawan ng kanilang pinansyal na kalagayan at higit sa lahat, mailalantad kung may anumang katiwalian o hindi pantay na pagtrato. Ang mga datos na ito ay hindi lamang mga numero. Ito ang magiging pundasyon ng kanyang pagtatanggol. Ngunit hindi nagtapos doon ang kanyang paghahanda. Sa kanyang pag-iisip, isang mas matapang na hakbang ang nabuo. Kailangan niya ng konkretong katibayan, isang bagay na hindi matatanggihan. Ito ang nagtulak sa kanya na mag-install ng isang audio recording application sa kanyang cellphone. Pinili niya ang isang discreet na app, madaling gamitin, at may kakayahang mag-record kahit na nakalock ang screen. Itinago niya ito sa isang folder na bihirang niyang buksan, sa ilalim ng mga larawan ng kanyang mga apo. Hindi niya ito ginagamit ng walang pakundangan. Ito ay para lamang sa mga sandaling kinakailangan, kapag ang mga salita ni Ricardo ay maaaring gamitin laban sa kanya. Ito ay para sa mga usapan kung saan ang totoong intensyon ay maaaring malinaw na marinig, ang mga pahiwatig na maaari niyang gamitin upang patunayan ang kanyang mga hinaing. Ang bawat pag-record ay isang maliit na piraso ng katotohanan na kanyang iniipon, tulad ng mga piraso ng puzzle na kanyang isasalansan upang mabuo ang isang malaking larawan. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, mas lumalakas ang kanyang determinasyon. Ang dating pagkabagabag ay unti-unting napapalitan ng isang uri ng tahimik na katatagan. Alam niyang ang laban na ito ay hindi magiging madali. Maraming pagsubok ang darating, maraming balakid ang kailangan niyang lampasan. Ngunit ang kanyang puso ay matatag. Ang kanyang isipan ay nakatuon sa layunin. Ang paghahanda niya ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mga dokumento o pag-record ng mga usapan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kanyang dignidad, ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang kinabukasan. Si Leticia ay hindi na ang babaeng madaling madaig. Siya ay isang ina, isang lola, at ngayon siya ay isang babaeng lumalaban para sa kanyang sarili.
Ang pagpaplano ng kanyang pagganti ay hindi isang gawa ng galit, kundi isang kasanayan sa pagtatanggol sa sarili, isang malalim na pangangailangan na muling makuha ang kontrol sa kanyang buhay. Ang bawat tap sa kanyang telepono upang magsimula ng recording, ang bawat kopya ng financial statement na kanyang tinitingnan ay mga paalala ng kanyang lakas at ng kanyang hindi natitinag na determinasyon. Ang mga ito ay mga hakbang tungo sa isang mas mapayapa at makatarungang hinaharap, isang hinaharap kung saan ang kanyang tinig ay muling maririnig ng malinaw, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor. Sa pagtatapos ng araw na ito, habang nakatingin siya sa mga bituin sa langit ng Maynila, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ngiti ng kasiyahan, kundi ng pag-asa. Naghahanda siya at handa na siyang lumaban. Habang palalim ng palalim ang kanyang pagpaplano, mas lalo ring nabibigyang diin ni Leticia ang kahalagahan ng kanyang pagiging mapagmasid. Sa kabila ng tensyon sa pagitan nila ni Ricardo, sinikap niyang obserbahan ang bawat kilos nito, ang bawat pagbabago sa kanyang ugali. May mga pagkakataon na tila may itinatago si Ricardo, mga lihim na nakaukit sa kanyang mga mata tuwing hindi siya nakatingin. Ito ang mga sandaling kinakailangan ni Leticia na maging mas maingat. Isipin na lamang na para siyang isang manlalaro ng sungka, bawat galaw ay kailangang kalkulado, bawat hakbang ay kailangang pag-isipan. Sa bawat pag-uusap nila, kahit gaano pa ito kaikli o kasimple, pinipilit ni Leticia na tumanda sa kanyang isipan ang mga sinasabi ni Ricardo. Kung minsan, ang mga simpleng salita ay may mas malalim na kahulugan. Halimbawa, kapag sinabi ni Ricardo na, "Kumusta ang negosyo?" Hindi lang ito simpleng pagbati. Para kay Leticia, ito ay isang pagkakataon na malaman kung mayroon bang anumang balita tungkol sa mga dokumento na kanyang hiniling o kung mayroon bang anumang pagbabago sa kanilang pinansyal na sitwasyon na nais niyang itago. Ang mga ganitong klaseng pagbasa sa pagitan ng mga linya ang naging bagong kasanayan ni Leticia. Hindi na siya basta-basta naniniwala. Kailangan niyang suriin, kailangan niyang patunayan. Ito ay tulad ng paglilista ng mga sangkap para sa isang bagong recipe. Kailangan niyang masigurado na kumpleto ang lahat ng detalye bago simulan ang pagluluto. Ang kanyang paggamit ng recording application ay naging mas taktikal din. Hindi niya ito basta-basta pinapatakbo. Naghihintay siya ng mga tamang sandali, mga pagkakataon kung saan maaaring may mahalagang impormasyon na mabanggit. Maaaring ito ay isang pag-uusap tungkol sa mga asset nila o isang pagtalakay sa kanilang mga plano sa hinaharap na tila kakaiba o hindi naaayon sa kanilang nakasanayan. Ang bawat pag-record ay parang pagkuha ng isang maliit na piraso ng tela na kanyang itinatabi upang balang araw ay mabuo ang isang malaking tapiserya ng katotohanan. Alam niya na ang mga recording na ito, kapag pinagsama-sama, ay magiging isang malakas na ebidensya na magagamit niya sa kanyang pagtatanggol. Ang mga ito ay hindi lamang mga tunog. Ito ay mga salita na may bigat, mga salitang maaaring magpatunay sa kanyang mga hinaing. Naisip din niya ang tungkol sa kanyang mga anak. Habang mahal niya ang mga ito, alam niyang maaari silang maging emosyonal o mahirap kausapin tungkol sa sitwasyong ito. Kaya naman, pinili niyang unahin ang kanyang sarili, ang kanyang seguridad. Ang kanyang desisyon na humingi ng tulong sa abogado at mangalap ng mga financial records ay para na rin sa kapakanan ng kanyang mga anak. Gusto niyang matiyak na ang kanilang kinabukasan ay hindi maaapektuhan ng anumang hindi kanais-nais na desisyon ni Ricardo. Ito ay isang uri ng pagmamahal na hindi laging nasasabi, ngunit ramdam sa bawat aksyon na kanyang ginagawa. Parang ang paghahanda ng isang masarap na salusalo para sa pamilya, kailangan niyang siguruhin na lahat ng sangkap ay nasa tamang kondisyon bago simulan ang pagluluto. Ang kanyang pagiging kalmado sa harap ni Ricardo ay isang sining. Ito ay hindi nangangahulugang walang nararamdaman. Sa loob niya, may malaking pagbabago. Ito ay isang pagbabago na dulot ng pangangailangan na lumaban. Bawat paghinga na malalim niyang hinihila, bawat pagpigil sa sarili na magsalita ng wala sa oras,
ay mga sandali ng pagpapatibay ng kanyang kalooban. Ang kanyang paghihintay ay hindi pagpapabaya. Ito ay isang strategic na paghihintay, isang paghihintay na puno ng paghahanda. Si Leticia ay nagiging isang maestro sa kanyang sariling kwento, ginagamit ang bawat pagkakataon upang patibayin ang kanyang posisyon. Alam niya na ang katotohanan ay matatagpuan sa mga detalye, sa mga tahimik na sandali, at sa mga salitang hindi laging naririnig ng iba. Ang kanyang paglalakbay ay patungo sa katarungan, at ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay mas nagpapatibay sa kanyang paglalakbay. Ang kanyang pagiging handa ay hindi lamang isang plano. Ito ay isang pangako sa sarili, isang pangako na hindi siya susuko hanggat hindi niya nakukuha ang nararapat para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang mga araw na ito ay mahirap, ngunit ang bawat pagsubok ay nagpapatatag lamang sa kanyang tapang. Kabanata 8. Ang kape ng kapalaran. Ang simoy ng umaga ay tila hindi nagdadala ng karaniwang pag-asa para kay Leticia. Sa halip, mayroon itong daladalang kakaibang kaba, isang banayad na pagbigat sa kanyang dibdib na nagsasabi sa kanya na ang araw na ito ay hindi tulad ng dati. Naghahanda na siya para sa araw ng paglalahad ng kanilang mga proyekto, isang mahalagang araw para sa kanilang kumpanya. Alam niyang naroon si Ricardo, handa nang ipakita ang kanyang magaling na pag-arte. Ang kanyang pagiging kalmado sa harap ng mga kasamahan, ang kanyang matamis na ngiti na kayang bumighani ng sinuman, ay lahat bahagi ng kanyang palabas. Ngunit si Leticia ay hindi nabulag sa mga ito. Habang naghahanda sila sa kanilang mga presentasyon, napansin ni Leticia ang kakaibang kilos ni Ricardo. Hindi ito isang malaking bagay, ngunit sapat na para mapansin ng isang taong mapagmasid. Ang kanyang mga mata ay tila mas malikot kaysa karaniwan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inaayos ang kanyang mga papeles. Mayroon siyang dating pagiging kumpiyansa, oo, ngunit ngayon parang may bahid ng pagmamadali ng isang bagay na hindi niya lubos na makontrol. Ito ba ay dahil sa presyo ng presentasyon o may iba pa siyang inaalala? Ang mga tanong na ito ay sumasagi sa isipan ni Leticia, ngunit pinili niyang huwag itong bigyan ng masyadong pansin. Ang mahalaga ay ang kanyang sariling paghahanda. Dumating ang oras ng kanilang pahinga. Ang usual na ritual sa opisina ay nagsimula. Ang paghahanda ng kape. Si Ricardo, na tila nais magpakita ng kanyang pagiging mapagbigay at maalalahanin, ay kusang nag-alok na siya na ang gagawa ng kape para sa kanilang lahat. Hindi ito karaniwan para kay Ricardo. Kadalasan, ang mga ganitong gawain ay ipinapasa niya sa mga mas nakabababang empleyado. Ang kanyang biglaang pag-aalok ay nagbigay ng bahagyang pagtataka kay Leticia. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang pagtataka. Nang iluto ni Ricardo ang kape, tila may kakaiba sa kanyang kilos. Tiningnan siya ni Leticia mula sa malayo. Mayroon siyang napansing kakaibang paghawak sa lalagyan ng asukal o marahil ay sa mismong kape. Hindi niya ito matiyak, ngunit may isang maliit na pagdududa ang nabuo sa kanyang isipan. Isang pagdududa na naging mabilis na pag-aalala. Parang isang babala sa kanyang likod, isang bulong na nagsasabing, "Mag-ingat ka, Leticia." Si Ricardo ay lumapit kay Leticia, dala ang 2 tasa ng kape. Isang tasa ang ibinigay niya kay Leticia at ang isa naman ay para sa kanya. Sa unang tingin, mukhang normal ang lahat. Ang mabangong amoy ng kape ay lumulutang sa hangin. Ngunit si Leticia ay hindi na basta-basta naniniwala sa mga pangkaraniwang eksena. Nararamdaman niya ang tibok ng kanyang puso, mas mabilis kaysa karaniwan. Ang kanyang isipan ay nag-iisip ng mas mabilis. Mayroong mali. Sa sandaling iyon, nang inaabot ni Ricardo ang tasa kay Leticia, gumawa siya ng isang kilos na tila aksidente. Isang bahagyang pagtulak sa braso ni Ricardo na nagdulot upang mahulog ang tasa sa sahig. Nagulat ang lahat at si Ricardo ay napakunot ang noo, halatang naiinis. "Naku, pasensya na," sabi ni Leticia. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bahid ng determinasyon. Ito ay hindi isang aksidente para kay Leticia. Ito ay isang desisyon. Habang naglilinis ng nagkalat na kape sa sahig, nagkaroon si Leticia ng pagkakataon.
Mabilis niyang kinuha ang tasang naiwan sa mesa, ang tasa na dapat sana ay para kay Ricardo. Sa isang iglap, pinalitan niya ito ng isa pang tasa na galing sa kusina, isang tasa na hindi pa nagagalaw ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay mabilis, ngunit may kontrol. Ang bawat kilos ay may layunin. Ang pagpapalit ng tasa ay isang maliit na kilos, ngunit ito ay may malaking kahulugan. Ito ang simula. Si Ricardo, na nagugulat sa nangyari, ay dali-daling kumuha ng panibagong tasa ng kape mula sa imbakan. Tila nais niyang itago ang kanyang pagkabahala. Hindi niya alam na ang kanyang plano ay nabigo na bago pa man ito masimulan. Si Leticia, sa kabilang banda, ay tahimik na nakamasid. Ang kanyang pagpapalit ng tasa ay hindi lamang isang pag-iingat. Ito ay isang pahayag, isang tahimik na pagpapahayag ng kanyang paglaban. Nang muli silang magkahiwalay, ang kape na nasa kamay ni Ricardo ay ang orihinal na kanyang inihanda, ang kape na may kakaibang sangkap. Ang kape naman na hawak ni Leticia ay ang bago, ang ligtas na kape. Ang sitwasyong ito, bagaman tila simpleng aksidente sa paningin ng iba, ay nagmarka ng isang mahalagang sandali. Ito ang pagbabago. Ang pagbabago na nagsimula sa isang tasa ng kape, sa isang mapanlinlang na umaga. Ang plano ni Ricardo ay nabigo, at ang plano ni Leticia ay nagsisimula ng umusad. Ang kapalaran, na tila nais maglaro sa pamamagitan ng isang tasa ng kape, ay nagbigay ng pagkakataon kay Leticia upang ipakita ang kanyang tapang at talino. Ang pagtatagpo sa umagang iyon sa pagitan ng kape at ng kapalaran ay nagbigay daan sa isang bagong yugto ng kanyang paglalakbay. Isang paglalakbay kung saan ang bawat hakbang ay mas maingat, mas matalino at mas determinado. Sa kabila ng naganap na pagpapalit ng tasa, hindi nagpakita ng anumang pagbabago sa kilos ni Ricardo. Nananatili siyang mahinahon, tila walang anumang nangyari. Ngunit si Leticia ay alam na hindi ito ang katotohanan. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid, isang hindi nakikitang tensyon na tila nagpapalaki sa kanyang mga pandama. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatuon kay Ricardo, sinusuri ang bawat detalye, hinahanap ang anumang senyales ng pagkabahala o pagkabigo sa likod ng kanyang maskara. Ito ay tulad ng isang ahedresista na nakatitig sa board, pinag-aaralan ang bawat galaw ng kanyang kalaban. Nang magsimula ang kanilang presentasyon, si Ricardo ang unang nagsalita. Gaya ng inaasahan, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, ang kanyang mga salita ay maayos at nakakumbinsi. Naglalahad siya ng mga numero, mga datos at mga plano na tila kahanga-hanga. Ngunit sa bawat salita na kanyang binibigkas, si Leticia ay nakikinig ng may ibang perspektibo. Hindi na lamang ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa kung paano ginagamit ni Ricardo ang kanyang talino at impluwensya. Habang siya ay nagsasalita, napansin ni Leticia ang bahagyang pag-ubo ni Ricardo, isang mabilis at halos hindi marinig na tunog. Ito ba ay dahil sa kanyang kape? O isa lamang itong normal na pangyayari na pinalalaki lamang ng kanyang pagdududa? Hindi niya sigurado, ngunit hindi niya ito binaliwala. Nang matapos si Ricardo, si Leticia naman ang humarap sa mga kasamahan. Kinuha niya ang kanyang kape, ang tasa na kanyang pinili, ang tasa na ligtas. Habang siya ay nagsasalita, nararamdaman niya ang init ng tasa sa kanyang kamay. Hindi ito nagbibigay ng anumang kakaibang pakiramdam, maliban sa karaniwang ginhawa ng mainit na inumin. Ang kanyang presentasyon ay hindi kasing dramatiko ng kay Ricardo, ngunit ito ay puno ng katapatan at malinaw na mga punto. Pinili niyang maging direkta upang hindi magbigay ng puwang para sa maling interpretasyon. Ang kanyang mga salita ay simple ngunit makahulugan, tulad ng mga payo ng isang matandang kaibigan na nais mo lamang ng pinakamabuti. Habang nagpapatuloy ang kanilang mga presentasyon, si Ricardo ay tila medyo hindi mapakali. Nagkaroon siya ng ilang sandali kung saan tila nawawala siya sa kaniyang sarili, tila nag-iisip ng malalim. Tumingin siya sa kanyang tasa ng kape, pagkatapos ay sa kanyang kamay na tila naghahanap ng sagot. Ang kanyang dating kumpiyansa ay tila unti-unting nawawala, napapalitan ng bahagyang pagkalito. Ito ay isang pahiwatig na hindi niya inaasahan
ang mga pangyayari. Ang kanyang plano, kung anuman ito, ay tila hindi nagtagumpay. Sa pagtatapos ng araw, habang naghahanda na ang lahat para umuwi, lumapit si Ricardo kay Leticia. Ang kanyang mukha ay tila pagod, ngunit mayroon pa ring pilit ng ngiti. "Mabuti ang iyong presentasyon, Leticia," sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. "Hindi ko inaasahan na ganon ka kahanda." Sumagot si Leticia, ang kanyang boses ay kalmado at may pagpipigil. "Palagi akong handa, Ricardo. Tulad mo rin, di ba?" Ang mga salitang iyon ay may bigat, isang banayad na paalala na alam niya ang isang bagay. Hindi niya binanggit ang kape o ang pagpapalit ng tasa. Hindi pa ito ang tamang oras. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat. May isang bagong lakas na namumuo sa kanya, isang tapang na bunga ng kanyang kaalaman at paghahanda. Habang papalabas na sila ng opisina, tiningnan ni Leticia ang kalangitan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas sa kanluran. Ang araw na ito ay nagsimula ng may pangamba, ngunit nagtapos ng may pag-asa. Ang kanyang plano ay hindi pa tapos, ngunit ang unang hakbang ay matagumpay na nagawa. Ang kape ng kapalaran ay hindi naging sanhi ng kanyang kapahamakan, bagkus ay naging simula ng kanyang pagganti. Ang bawat sandali ay mahalaga, at si Leticia ay handa nang gamitin ang bawat isa upang makuha ang hustisya na kanyang inaasam. Ang kanyang paglalakbay ay nagpapatuloy, mas matatag at mas determinado kaysa dati. Ang mga susunod na kabanata ay magiging mas kapana-panabik dahil ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Kabanata 4, ang presentasyong may kakaibang dramatiko. Nagsimula ang pagpupulong kasama ang Gravora Corporation. Ang silid ay puno ng mga kilalang negosyante. Ang ilan ay nakasuot ng mamahaling barong. Ang iba naman ay nakasuit. Ang kapaligiran ay mabigat sa inaasahan. Si Ricardo, na tila hindi apektado ng anumang nangyari kaninang umaga, ay humarap sa podium. Ang kanyang ngiti ay pilit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon o marahil pag-asa. Si Leticia ay nakaupo sa isang sulok kasama ang iba pang miyembro ng kanilang kumpanya, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may halong kaba at pag-asa. Handa na siya sa anumang mangyayari. Si Ricardo ay nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses na dati malakas at malinaw ay tila may bahagyang panginginig ngayon. Sa una, tila maayos pa rin ang lahat. Inilatag niya ang kanilang mga plano, ang mga datos, ang mga pangarap na nais nilang makamit. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Leticia ang mga pagbabago. Ang mga salita ni Ricardo ay nagsimulang maging putol-putol. May mga sandali na tila nawawala siya sa kanyang sarili. Tila nalilimutan niya ang mga bagay na dapat niyang alam na alam. Ang ating layunin ay ang mapalago ang market share ng nagsimulang magsalita si Ricardo, ngunit bigla siyang napatigil. Tumingin siya sa kanyang mga tala, ngunit tila hindi niya maintindihan ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay malikot, naghahanap ng tulong sa mga tao sa paligid, ngunit walang makapagsasabi ng kanyang kailangan. Isang hindi kanais-nais na katahimikan ang bumalot sa silid. Ito ay mas matindi kaysa sa simpleng kaba ng isang presenter. Ito ay pagkalito. Si Leticia, sa kanyang upuan, ay naramdaman ang pagbigat ng sandaling iyon. Nakita niya ang mga mata ng mga investor, ang kanilang pagtataka, ang kanilang pagdududa. Ito ang epekto ng kape. Ang kanyang plano ay nagbubunga na. Ngunit hindi niya maipapakita ang kanyang kasiyahan. Kailangan niyang manatiling kalmado, manatiling mapagmasid. Si Ricardo ay nagpatuloy, ngunit ang kanyang boses ay lalong naging mahina at putol-putol. Halata na ang kanyang pagkalito. Ang mga numero ay... Nagpatuloy siya, ngunit bigla siyang natigilan. Ang kanyang mukha ay namumula, pagkatapos ay bahagyang namumutla. Tila nahihirapan siyang huminga. Isang investor ang nagtanong, "Mr. Santos, maayos ka lang ba?" Napatigil si Ricardo. Tumingin siya sa nagtanong, ngunit tila hindi niya ito kilala.
Nagsimula siyang sumagot, ngunit ang kanyang mga salita ay naging isang hindi maintindihang bulong. Bumaling siya sa kanyang tasa ng kape na tila doon nagmumula ang lahat ng kanyang problema. Napansin din ng iba ang kanyang kakaibang reaksyon sa kape. Isang direktor ng Gravora Corporation ang nagsalita, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Mr. Santos, sa tingin ko ay hindi ito ang tamang oras para sa ganitong klaseng pag-uugali. Kami ay nandito upang pag-usapan ang isang seryosong negosyo. Naramdaman ni Leticia ang bigat ng mga salitang iyon. Ito na ang simula ng pagbagsak ni Ricardo. Ang kanyang pagkalito, ang kanyang pagkapahiya ay nagbibigay ng negatibong impresyon sa kanilang kumpanya. Ang mga investor ay nagsimulang magbulungan sa isa't isa. Ang kanilang pagtitiwala kay Ricardo ay unti-unting nawawala. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Leticia ang bigat ng kanyang ginawa. Ang simpleng pagpapalit ng tasa ay nagdulot ng malaking epekto. Hindi niya nais na mapahiya si Ricardo, ngunit kailangan niyang protektahan ang kanilang kumpanya at ang kanyang sarili. Ang pagkalito ni Ricardo ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang sariling kakayahan upang makuha muli ang tiwala ng mga investor. Nang makita niyang hindi na makapagpatuloy si Ricardo, nagpasya si Leticia na kumilos. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ricardo, pagkatapos ay sa mga investor. "Pasensya na po sa abala," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at may determinasyon. "Ako po si Leticia Reyes, ang co-founder ng ating kumpanya. Kung inyong mamarapatin, ako na po ang magpapatuloy sa ating presentasyon." Tumingin sa kanya si Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at, marahil, ng kaunting takot. Ngunit wala na siyang magagawa. Ang kanyang pagkalito ay naging malinaw sa lahat. Ang mga investor ay tumango, tila handang makinig sa bagong tagapagsalita. Huminga ng malalim si Leticia. Ang mga salita ni Ricardo ay nawala na sa isipan ng mga investor, napalitan ng pagkadismaya. Ngayon, kailangan niyang muling buuin ang kanilang tiwala. Kailangan niyang ipakita na ang kumpanya ay mayroon pang pag-asa, na mayroon pa itong matatag na pamumuno. Ang paglalahad ng kape ay nabigo, ngunit ang kanyang sariling paglalahad ay magsisimula pa lamang. Ang dramatikong pagbabago sa gitna ng pagpupulong ay nagbigay ng isang bagong direksyon sa kanilang kinabukasan. Ang pagbagsak ni Ricardo ay ang pag-angat ni Leticia. Kabanata 15. Ang pag-agaw ni Leticia sa pamamahala. Sa gitna ng kaguluhan at pagkalito ni Ricardo, isang bagong lakas ang namutawi kay Leticia. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ng mga investor, ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon. Hindi na ito tungkol sa pagganti, ito na ay tungkol sa pagliligtas sa kanilang kumpanya. Huminga siya ng malalim, pinagsama-sama ang lahat ng kanyang tapang at kaalaman. Mga Hinoo at ginang, simula ni Leticia, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, pumalit sa nananaig na katahimikan. "Ako po si Leticia Reyes at ako po ang inyong makakausap mula ngayon." Hindi niya binanggit ang nangyari kay Ricardo. Hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay ang hinaharap. Ang kanyang mga salita ay may kasamang awtoridad, ngunit higit sa lahat, mayroon itong kasamang katapatan. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanilang kumpanya, hindi lamang tungkol sa mga numero at datos, kundi tungkol sa misyon, sa mga pangarap at sa mga pagpapahalagang kanilang pinaninindigan. Inilahad niya ang kanilang mga plano ng may lalim at detalye, tila ba bawat salita ay maingat na pinili upang bigyan ng pinakamahusay na impresyon ang mga tao sa kanyang harapan. Hindi niya kinopya ang mga sinabi ni Ricardo. Sa halip, nagbigay siya ng bagong pananaw, isang mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga proyekto. Ang ating layunin ay hindi lamang ang kumita, paliwanag ni Leticia. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bawat investor, tila nakikipag-ugnayan sa bawat isa. Ito ay tungkol sa paglikha ng mga solusyon na makakatulong sa ating komunidad. Ito ay tungkol sa pagpapabuti ng buhay ng mga tao, lalo na ng ating mga nakatatanda.
Binigyan niya ng diin ang kahalagahan ng kanilang target market na kung saan ay malapit sa puso ng maraming Pilipino. Ang pagbanggit niya sa mga nakatatanda ay nagbigay ng bahid ng pagiging personal at pagmamalasakit sa kanyang presentasyon, isang bagay na tila nawawala sa mga salita ni Ricardo. Habang si Leticia ay nagsasalita, napansin niya si Ricardo na nakaupo sa isang tabi, tila nawawala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at pagkabigo. Tila wala na siyang kakayahang magsalita, o marahil ay wala na siyang gustong sabihin. Siya ay naging isang anino sa tabi ng matagumpay na pagtatanghal ni Leticia. Ang dating maangas na negosyante ay ngayon ay isang simbolo ng pagkabigo. Ang mga investor na kanina lamang ay puno ng pagdududa ay nagsimulang magpakita ng interes. Ang mga tanong na kanilang inihahanda ay napalitan ng paghanga. Marami silang katanungan, ngunit ang mga ito ay puno na ng pagnanais na malaman pa, hindi ng pagdududa. Si Leticia ay sinagot ang bawat isa ng may kahusayan at katapatan. Ang kanyang kaalaman sa kanilang industriya ay hindi matatawaran. Ang kanyang pagiging kalmado sa gitna ng kaguluhan ay nagbigay ng kapayapaan sa mga tao sa silid. Ang inyong estratehiya sa pagpasok sa merkado ay tila napaka-promising, sabi ng isang investor na nakasuot ng mamahaling damit. Maaari mo bang ipaliwanag ng mas malalim ang inyong plano para sa pagpapaunlad ng produkto sa susunod na 5 taon? Si Leticia ay ngumiti. Ito ang uri ng tanong na gusto niyang marinig. Siyempre, sagot niya. At nagsimula siyang maglahad ng isang detalyadong plano, puno ng datos at pag-aaral. Hindi lamang siya nagsasalita tungkol sa mga posibilidad. Nagbigay siya ng mga konkretong hakbang, mga timeline, at mga inaasahang resulta. Ang kanyang presentasyon ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng isang malinaw na landas patungo sa tagumpay. Sa pagtatapos ng kanyang presentasyon, isang mahabang palakpakan ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang mga investor ay nakatayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga at respeto. Nakita ni Leticia ang pagbabago sa kanilang mga mata. Ang pagdududa ay napalitan ng tiwala. Ang pagkalito ay napalitan ng pag-asa. Pagkatapos ng pagpupulong, maraming investor ang lumapit kay Leticia upang batiin siya. Kabilang na dito ang mga direktor ng Gravora Corporation. Miss Reyes, sabi ng CEO ng Gravora, kami ay lubos na humahanga sa iyong kakayahan. Sa kabila ng mga pagsubok, nagawa mong iligtas ang sitwasyon. Nais naming ipahayag ang aming interes na makipagtulungan sa inyong kumpanya. Si Leticia ay nagpasalamat, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Nakita niya si Ricardo na papalabas ng silid. Ang kanyang ulo ay nakayuko, tila napipigilan ang pag-iyak. Hindi niya naramdaman ang anumang galit o paghihiganti. Sa halip, mayroon siyang pakiramdam ng pagkumpleto. Ang kanyang plano ay nagtagumpay. Hindi lamang niya naipagtanggol ang sarili. Naprotektahan niya ang kanilang kumpanya at ang kinabukasan nito. Ang pag-agaw niya sa pamamahala ay hindi isang gawa ng pagkamakasarili, kundi isang gawa ng pananagutan at tapang. Ang mga aral na natutunan niya sa mga nakaraang araw ay nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang hamon. At ngayon, alam niyang handa na siyang manguna. Ang hinaharap ay maliwanag at ang kanyang pamumuno ay ang susi sa tagumpay. Kabanata 6. Ang pagbagsak ni Ricardo. Habang si Leticia ay patuloy na naglalahad ng kanyang mga ideya, mas lalo pa siyang naging kumpiyansa. Ang bawat salitang kanyang binibigkas ay tila may bigat, may patutunguhan. Tinalakay niya ang mga nakamit na tagumpay ng kanilang kumpanya, ang mga balakid na kanilang nalampasan, at ang mga pangarap na kanilang gustong abutin. Hindi niya iniiwasan ang mga mahihirap na tanong. Sa halip, hinarap niya ang mga ito ng may katapatan at talino. Ang kanyang pagiging malinaw sa mga datos at ang kanyang malalim na pag-unawa sa merkado ay nagbigay ng higit na tiwala sa mga nasa kanyang harapan. Ang ating nakaraang taon, sabi ni Leticia, ang kanyang boses ay malinaw at may pagpipigil.
ay naging isang pagsubok. Ngunit sa kabila ng mga hamon na pagtatagumpayan natin ito, ang ating kita ay tumaas ng humigit kumulang 5% sa kabila ng mga pagbabago sa ekonomiya. Ito ay patunay ng ating determinasyon at ng ating kakayahang umangkop. Ang pagbanggit niya sa porsyento ay tila hindi lamang isang numero. Ito ay isang kwento ng pagpupunyagi. Samantala, si Ricardo ay tila lalong nawawalan ng kontrol. Ang kanyang paghinga ay nagiging mas mababaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng mas malakas. Nakaupo siya sa gilid, ang kanyang tingin ay malayo, na tila wala na siya sa kasalukuyang pagpupulong. Tila nahihirapan siyang unawain ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Paminsan-minsan, napapangiwi siya, na tila may nararamdaman siyang sakit. Napansin ni G. Harrison Cruz, ang CEO ng Gravora Corporation, ang unti-unting paghina ni Ricardo. Si G. Cruz ay isang matandang lalaki na may mahabang karanasan sa mundo ng negosyo. Ang kanyang mga mata ay matalas, kayang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Tiningnan niya si Ricardo, pagkatapos ay tumingin siya kay Leticia. Nakita niya ang kaibahan sa dalawa. Ang isa ay nawawasak, ang isa naman ay lumalakas. Mr. Santos, mahinang tawag ni G. Cruz, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Maayos ka lang ba? Tila hindi ka maganda ang pakiramdam. Nagulat si Ricardo sa pagtawag sa kanya. Tumingala siya kay G. Cruz, ngunit tila hindi niya ito lubos na makilala. Ako ay... Nagsimula siyang sabihin, ngunit ang kanyang mga salita ay naging isang hindi maintindihang bulong. Napahawak siya sa kanyang dibdib na tila nahihirapan siyang huminga. Si Leticia, kahit na nakikita ang kalagayan ni Ricardo, ay nagpatuloy sa kanyang presentasyon. Hindi niya maaaring pabayaan ang pagkakataong ito. G. Cruz, mahinahon niyang sabi, "Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pag-aalala kay Mr. Santos. Ngunit kung inyong mamarapatin, nais ko pong tapusin ang aking presentasyon. Mayroon pa po akong ilang mahahalagang puntos na nais kong ibahagi." Tumango si G. Cruz, ang kanyang tingin ay nakatuon pa rin kay Ricardo, ngunit ang kanyang atensyon ay bumalik na rin kay Leticia. "Sige, Miss Reyes, ipagpatuloy mo." Ang kanyang boses ay nagpapakita ng paghanga kay Leticia. Nakita niya ang dedikasyon at profesionalismo nito sa kabila ng kakaibang sitwasyon. Habang nagpapatuloy si Leticia, mas lalo pa niyang pinatibay ang kanyang mga punto. Binigyang diin niya ang kanilang mga naging inobasyon, ang kanilang mga natatanging produkto, at ang kanilang mga plano para sa hinaharap. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang nagpapaliwanag, nagbibigay ito ng inspirasyon. Nararamdaman ng mga tao sa silid ang kanyang pagmamahal sa kanyang ginagawa, ang kanyang paniniwala sa kanilang kumpanya. "Ang susunod po nating hakbang," sabi ni Leticia, "ay ang pagpapalawak ng ating operasyon sa ibang mga rehiyon. Nais nating dalhin ang ating mga produkto sa mas maraming Pilipino, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng mas abot-kayang solusyon. Naniniwala po kami na ang aming mga produkto ay hindi lamang makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay, kundi magbibigay din ng pag-asa at oportunidad." Ang kanyang pagbanggit sa abot-kayang solusyon at oportunidad ay nagbigay ng malaking impresyon sa mga investor, lalo na sa mga nakatatanda na nagpapahalaga sa mga ganitong adhikain. Si Ricardo, sa kanyang estado, ay tila hindi na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na ngayon, ang kanyang hininga ay mababaw. Tila nakatulog na siya o marahil ay nawalan na ng malay. Ang kanyang dating presensya na puno ng kumpiyansa ay napalitan ng isang tahimik at walang malay na figura. Nang matapos si Leticia, muling nagpalakpakan ang mga investor, mas malakas pa kaysa kanina. Nakita nila ang kakaibang lakas at kakayahan ni Leticia. Sa gitna ng krisis, hindi lamang niya napapanatili ang sitwasyon, kundi nagawa pa niyang pahusayin ito. Lumapit si G. Cruz kay Leticia. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng paghanga. "Miss Reyes," sabi niya, "ako ay lubos na nabighani sa iyong pagtatanghal. Sa kabila ng mga pangyayari, nagawa mong ipakita ang iyong lakas at talino.
Nakikita ko ang potensyal sa iyo at sa inyong kumpanya. Tumingin siya kay Ricardo na tila walang malay pa rin. Tungkol naman kay Mr. Santos, tila may malubhang problema siya. Kailangan natin siyang alagaan. Tumango si Leticia. G. Cruz, alam ko po na ito ay hindi inaasahan. Ngunit nais ko pong bigyang diin na ang aming kumpanya ay nananatiling matatag. Handa po kaming magpatuloy at naniniwala po ako na maaari pa nating abutin ang ating mga layunin. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa at determinasyon. Ang pagbagsak ni Ricardo ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagong kabanata para kay Leticia at sa kanilang kumpanya. Ang kanyang katatagan sa harap ng hamon ay nagpatunay na siya ang nararapat na mamuno. Kabanata 20. Pagkatapos ng pagpupulong, nang matapos ang pagpupulong, tila isang malaking bigat ang nabunot sa dibdib ni Leticia. Nakita niya ang mga ngiti ng paghanga sa mukha ng mga investor, ang kanilang pagtanggap sa kanyang mga ideya. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa kanilang lahat. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, naroon pa rin ang kanyang pag-aalala para sa kumpanya at para sa kanyang sarili. Si Ricardo, na ngayon ay dahan-dahang nagkakamalay, ay nakaupo pa rin sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay tila nalilito at pagod. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Leticia, tila naghahanap ng sagot. Ang kanyang pagkabigo ay kitang-kita. Lumapit si Leticia sa kanya, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala, hindi ng anumang paghihiganti. Ricardo, mahinang sabi ni Leticia, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalasakit. Kumusta ang pakiramdam mo? Mukhang nahihirapan ka kanina. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit ang kanyang tono ay nagpapahiwatig ng tunay na pagmamalasakit. Hindi niya binanggit ang kape o ang kanyang plano. Hindi pa iyon ang tamang oras. Si Ricardo ay tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay malabo pa rin. Ano? Ano ang nangyari? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahina at pautal-utal. Bakit? Bakit hindi ako makapagsalita ng maayos? Si Leticia ay umupo sa tabi niya, ang kanyang kamay ay marahang hinawakan ang braso nito. Malamang ay dahil sa pagod, Ricardo. Nahihirapan ka siguro sa presentation kanina. Siguro ay dapat ka munang magpahinga. Ang kanyang mga salita ay isang banayad na paraan upang itago ang katotohanan. Alam niya na ang pagbanggit ng totoong dahilan ay maaaring magdulot lamang ng higit na gulo. Nagpatuloy si Leticia. Nakapagdesisyon na po ang mga investor. Lubos silang humanga sa ating mga plano at nais nilang magpatuloy tayo. Ang iyong mga ideya, ang mga ideyang napag-usapan natin noon, malaki ang naitulong noon para sa aking presentasyon. Pinili niyang hindi sabihin na ang mga ideyang iyon ay naging ebidensya laban sa kanya. Sa halip, ginamit niya ang mga ito upang ipakita ang kanyang pagiging propesyonal at pagiging tapat. Ang mga salitang iyon ni Leticia ay tila nagbigay ng bahagyang ginhawa kay Ricardo. Tumingin siya sa kanya, tila naghahanap ng kasiguraduhan. Talaga ba? Sila ba ay nasiyahan? Oo, Ricardo, nasiyahan sila, sagot ni Leticia. Ang kanyang ngiti ay banayad. At gusto kong sabihin sa iyo na napakahalaga ng iyong partisipasyon sa paghahanda ng mga materyales na ito. Kahit na hindi ka nakapagsalita ng maayos kanina, ang iyong mga naunang kontribusyon ay hindi nawala. Ito ay isang paraan upang bigyan siya ng dignidad kahit na sa kanyang kalagayan. Sinabi ni Leticia na, mas mabuti kung magpapahinga ka muna, Ricardo. Siguro ay maaari kang umuwi na muna. Hayaan mo akong bahala sa mga susunod na hakbang. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng pangangalaga, ngunit sa likod nito, mayroon nang nagsisimulang plano. Habang si Ricardo ay naghahanda ng umalis, tila nawala na ang pagkalito sa kanyang mukha, napalitan ng pagod at bahagyang pagtanggap. Siya ay sumunod sa payo ni Leticia, tila wala ng lakas na makipagtalo. Nang siya ay makaalis na, tanging si Leticia at ang ilang natitirang tauhan ang naiwan sa silid. Sa sandaling iyon, nang siya na lamang ang natira, ang tunay na Leticia ang lumabas. Ang kanyang ngiti
ay naglaho, napalitan ng determinasyon. Ang kanyang mga mata ay naging matalas muli. Tumingin siya sa mga dokumento na naiwan ni Ricardo, sa mga tala na hindi niya nagamit. Ang mga ito ay magiging mahalagang ebidensya. Ngayon, bulong ni Leticia sa sarili, ang tunay na trabaho ay magsisimula. Kinuha niya ang kanyang telepono at agad na tinawagan ang kanyang abogado. Attorney Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay puno na ng sigla. Tapos na ang pagpupulong at mayroon na tayong sapat na ebidensya. Detalyado niyang ikinuwento ang mga nangyari, ang pagkalito ni Ricardo, ang mga sinabi nito bago siya mawalan ng malay. Si Attorney Reyes ay nakikinig ng mabuti. Magaling, Leticia. Napakagaling mo. Ang mga salitang iyan ni Ricardo, kahit na hindi sinasadya, ay magiging malaking tulong sa ating kaso. At ang mga dokumento na naiwan niya, ito ang magpapatunay ng lahat. Nagpatuloy si Leticia, kailangan nating simulan ang legal na proseso kaagad. Nais kong matiyak na ang lahat ng aming assets ay mapoprotektahan. At nais kong siguruhin na hindi na niya magagamit ang kanyang posisyon upang manakit pa ng iba. Ang kanyang desisyon ay matatag. Ang pagpapanggap na pag-aalala ay nagbigay daan na sa tunay na aksyon. Pinag-aralan niya ang mga financial statement, ang mga kontrata, ang mga papeles na tila ordinaryo lamang noong una. Ngayon, ang bawat dokumento ay tila naglalaman ng mga lihim, mga kasinungalingan at mga maling gawain. Ang kanyang pagiging mapagmasid sa mga nakaraang araw ay nagbunga na. Ang kanyang kaalaman sa mga detalye ng negosyo na dati niyang itinago ay ngayon na ang kanyang pinakamalakas na sandata. Habang papalabas siya ng gusali, ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang mukha. Hindi na siya ang dating Leticia na puno ng pag-aalinlangan. Siya na ngayon ay isang babaeng may malinaw na layunin, may tapang at may kakayahang ipaglaban ang kanyang karapatan. Ang kape ng kapalaran ay hindi naging simula ng kanyang pagbagsak, kundi ang simula ng kanyang pagbangon. Ang pagbagsak ni Ricardo ay nagbigay daan sa pag-usbong ni Leticia. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang unang mahalagang yugto ay matagumpay niyang nalampasan. Ang susunod na mga hakbang ay legal at ang mga ito ay gagawin niya ng may buong tapang at determinasyon. Kabanata 8. Ang pagpasa ng watawat. Matapos ang kaguluhan sa pagpupulong, isang bagong determinasyon ang sumilay sa puso ni Leticia. Ang kanyang isipan ay hindi na natutuon sa pagkaawa kay Ricardo, kundi sa kung paano niya ipagpapatuloy ang laban para sa kanyang kinabukasan. Ang mga hakbang na kanyang ginawa ay hindi lamang para sa paghihiganti. Ito ay para sa katarungan, para sa pagprotekta sa kung ano ang nararapat sa kanya at sa kanilang kumpanya. Ang unang hakbang ay ang pagpapadala ng mga ebidensya. Alam ni Leticia na ang salita lamang ay hindi sapat. Kailangan niya ng mga konkretong patunay. Kaya naman, agad niyang ipinadala sa mga tamang tao ang mga kopya ng financial statements, ang mga recording na kanyang nakalap, at ang iba pang dokumento na nagpapakita ng mga hindi kanais-nais na gawain ni Ricardo. Kasama dito ang mga taong may kinalaman sa Gravora Corporation, pati na rin ang mga malalapit niyang kaibigan na may malawak na koneksyon sa mundo ng negosyo. Ang kanyang layunin ay hindi para manira, kundi para ilantad ang katotohanan. Kasabay nito, agad niyang kinausap muli si Attorney Reyes. Attorney Reyes, sabi ni Leticia, ang kanyang boses ay puno ng kaseryosohan. Kailangan na nating simulan ang legal na proseso. Handa na po ako. Si Attorney Reyes na alam na ang bigat ng sitwasyon ay sumang-ayon. Tama ka, Leticia, handa na rin ako. Ang mga ebidensyang naipadala mo ay napakalakas. Ito ang magiging pundasyon ng ating kaso. Pinag-usapan nila ang mga susunod na hakbang, ang paghahain ng kaso, ang paghingi ng forensic accounting sa mga financial records ng kumpanya, at ang posibleng pag-freeze ng mga assets ni Ricardo. Ang mga ito ay mga komplikadong proseso, ngunit si Leticia ay handang harapin ang bawat isa. Naisip din ni Leticia ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak at apo.
Alam niyang ang usaping ito ay maaaring magdulot ng kahihiyan kung hindi maayos na mahahawakan. Kaya naman, pinili niyang gawin ang lahat ng ito ng mahinahon at may dignidad hanggat maaari. Gusto ko pong maayos ang lahat, Atimer Reyes, sabi niya. Hindi ko nais na madamay pa ang aking pamilya sa anumang gulo. Naintindihan naman ni Atimer Reyes ang kanyang saloobin. Huwag kang mag-alala, Leticia. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang maprotektahan hindi lamang ang iyong mga karapatan, kundi pati na rin ang reputasyon ng inyong pamilya. Ang susunod na malaking hakbang ay ang formal na paghiling ng isang forensic audit. Ito ay isang malalim at detalyadong pagsusuri sa lahat ng financial transactions ng kumpanya sa nakalipas na mga taon. Ito ay para malaman kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa ni Ricardo at kung mayroon pa bang ibang mga tao na sangkot sa kanyang mga ilegal na gawain. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang buwan, ngunit para kay Leticia, ito ay isang mahalagang hakbang upang makamit ang tunay na katarungan. Habang hinihintay ang resulta ng audit, hindi tumigil si Leticia sa kanyang ginagawa. Nagsimula siyang maghanap ng mga bagong kasosyo, mga taong mapagkakatiwalaan at may parehong pananaw sa hinaharap ng kumpanya. Nakipagpulong siya sa ilang mga dating empleyado na alam niyang hindi sang-ayon sa mga pamamalakad ni Ricardo. Ang mga ito ay naging mahalagang pinagmumula ng impormasyon at suporta. Isang araw, habang siya ay nagbabasa ng mga bagong dokumento, napansin niya ang isang kakaibang transaksyon na naganap ilang buwan lamang ang nakalipas. Ito ay isang malaking halaga ng pera na inilipat sa isang offshore account. Attorney Reyes, sabi ni Leticia sa telepono, ang kanyang boses ay nagpapakita ng pagkabigla. Mukhang mas malaki pa ang ginawa ni Ricardo kaysa sa ating inaakala. Mayroon akong nakitang malaking halaga na nailipat sa isang account sa ibang bansa. Si Attorney Reyes ay agad na kumilos. Sige Leticia, ipadala mo sa akin ang lahat ng detalye. Agad natin itong isasama sa ating kaso. Ito ay magiging karagdagang ebidensya laban sa kanya. Ang mga araw na sumunod ay puno ng aktibidad para kay Leticia. Siya ay halos walang tulog, palaging abala sa paghahanda ng mga dokumento, pakikipag-usap sa kanyang abogado, at pagpapanatili ng komunikasyon sa mga investor at mga kasamahan. Sa kabila ng pagod, nararamdaman niya ang isang uri ng kasiyahan. Ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay naglalapit sa kanya sa kanyang layunin. Ang dating takot ay napalitan na ng tapang, at ang pagkalito ay napalitan ng kalinawan. Naisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Ricardo kapag nalaman niya ang lahat ng ito. Marahil ay magagalit siya, magagalit ng husto, ngunit wala na siyang magagawa. Ang mga piraso ng puzzle ay nabubuo na at ang katotohanan ay unti-unti nang nalalantad. Ang watawat ng paglaban ay naipasa na sa kanyang kamay at handa na siyang itaguyod ito hanggang sa huli. Ang laban para sa katarungan ay hindi madali, ngunit si Leticia ay handang-handa na. Kabanata 9. Ang halaga ng pagtataksil. Pagbalik ni Leticia sa kanilang tahanan, dala niya ang bigat ng tagumpay, ngunit pati na rin ang lungkot para sa kinahinatnan ni Ricardo. Ang hapunan ay naging isang tahimik na pagtitipon. Si Ricardo, na tila nakakabawi na ng bahagya mula sa nangyari, ay halatang nalilito pa rin. Ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na tumitingin kay Leticia na parang naghahanap ng paliwanag na hindi niya mahanap. Leticia, mahinang sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Bakit hindi natin nakuha ang kontrata? Ano ang nangyari kanina? Si Leticia ay tumingin sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-unawa, ngunit sa kanyang puso, alam niya ang tunay na dahilan. Ricardo, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Minsan sa buhay, may mga bagay na hindi natin inaasahan. Siguro ay hindi naging maganda ang iyong pakiramdam kanina. Napansin ko yon. Ito ay isang paraan ng pagpapahiwatig ng katotohanan nang hindi direktang inuusig si Ricardo. Nagpatuloy siya, ang mga investor, lalo na si G. Cruz, ay nagpakita ng paghanga sa ating mga plano. Ngunit tila may mga bagay na kulang pa,
mga bagay na kailangan nating ayusin. Dinagdagan niya ang kanyang sinabi, malaki ang potensyal ng ating kumpanya, Ricardo, ngunit kailangan natin ng tamang pamamahala. Isang pamamahala na may pananagutan. Ang mga salita ni Leticia ay parang mga maliliit na patak ng tubig sa isang tuyong lupa. Si Ricardo ay tila nag-iisip, ngunit ang kanyang pag-iisip ay tila hindi pa rin ganap na nakakarating sa katotohanan. Ngunit, ang mga datos, ang mga plano, alam ko yon, sabi niya, halatang naguguluhan. Alam ko, Ricardo, sagot ni Leticia, at ang iyong kaalaman ay mahalaga. Ngunit ang pagpapatupad, iyon ang pinakamahalaga. Kailangan nating maging tapat sa ating mga kasosyo, sa ating mga kliyente. Kailangan nating ipakita na tayo ay mapagkakatiwalaan. Tiningnan niya si Ricardo ng diretso sa mata. Ang pagtitiwala, iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Sa sandaling iyon, may isang email notification na tumunog mula sa telepono ni Leticia. Ito ay mula kay G. Harrison Cruz. Agad niya itong binuksan. Habang binabasa niya ang email, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ricardo, sabi ni Leticia, ang kanyang boses ay nagbabago, nagiging mas malakas at puno ng pag-asa. May magandang balita. Tumingin si Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ano iyon, Leticia? Si G. Cruz, sabi ni Leticia, na bahagyang tumatawa. Nais niyang ipaalam na ang Gravora Corporation ay naniniwala sa iyong kakayahan. Sila ay nagtitiwala sa iyo. Ito ay isang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. Nagtitiwala sila sa kakayahan, ngunit hindi sa kanyang kasalukuyang pamamahala. Talaga? Sabi ni Ricardo, ang kanyang mukha ay lumiwanag. Ang pag-asa ay bumalik sa kanyang mga mata. Oo, sagot ni Leticia. Ngunit hindi lamang iyan. Nais din nilang malaman kung kailan kanila maaaring makapanayam muli para sa isang mas formal na kasunduan. Ito ay isang paraan upang panatilihin siyang konektado sa negosyo ngunit sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Sa kabila ng kanyang pagkalito, si Ricardo ay tila nakaramdam ng bahagyang ginhawa. Ang ideya na mayroon pa ring pag-asa na hindi pa tapos ang lahat ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit si Leticia ay alam na ang larong ito ay malapit ng matapos. Ang mga salita ni G. Cruz ay isang paraan upang mapanatili ang katahimikan habang ang tunay na pagbabago ay mangyayari na. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas si Leticia ng mga pinggan, iniisip niya ang mga salita ni G. Cruz sa email. Ang Gravora Corporation ay nagtitiwala sa kanya. Ito ay hindi lamang isang pagkilala sa kanyang kakayahan, kundi isang pagbubukas ng pinto para sa bagong simula. Naisip niya ang mga tao ng paghihirap, ang mga sakripisyo na kanyang ginawa. Lahat ng iyon ay hindi na sayang. Ang pagtataksil ni Ricardo ay nagdulot ng sakit, ngunit ito rin ang nagtulak sa kanya upang matuklasan ang kanyang tunay na lakas. Ang halaga ng pagtataksil ay malaki, ngunit ang halaga ng katapatan at determinasyon ay mas malaki pa. Habang tinitingnan niya ang mga bituin sa labas ng bintana, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya na ang mga susunod na araw ay magiging mas mahirap, ngunit handa na siya. Ang kanyang kinabukasan ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. At ito, higit sa lahat, ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang kanyang paglalakbay patungo sa katarungan ay patuloy, at ang bawat hakbang ay nagpapatibay sa kanyang paniniwala sa sarili. Kabanata 10. Ang tamis ng pagganti lumipas ang 6 na buwan. 6 na buwan na puno ng pagbabago, pagsubok at higit sa lahat, tagumpay. Bumalik si Leticia sa Maynila, hindi na bilang isang babaeng puno ng pagdududa, kundi bilang isang matatag na leader. Ang kanyang diborsyo kay Ricardo ay naging formal na, at ang pagmamay-ari ng kumpanya ay tuluyan ng napunta sa kanya. Ang dating magulo at puno ng problema na opisina ay ngayon ay tila naging mas maliwanag, mas organisado. Ang kontrata sa Gravora Corporation na nagsimula sa gitna ng kaguluhan ay naging isa sa pinakamalaking tagumpay ng kanilang kumpanya. Ang mga investor na minsan ay nagduda
ay ngayon ay lubos na nagtitiwala kay Leticia. Ang kanyang mga ideya, ang kanyang dedikasyon, at ang kanyang kakayahang pamunuan ang kumpanya ay nagdala ng hindi inaasahang paglago. Ang mga bagong proyekto ay patuloy na pumapasok at ang kanilang mga produkto ay mas lalong nakilala sa merkado. Ang dating maliit na negosyo ay unti-unting nagiging isang malaking imperyo. Sa kabilang banda, si Ricardo, siya ang naging halimbawa ng isang taong nawala ang lahat. Ang kanyang pagkahumaling sa pera at ang kanyang pagtataksil ay nagdulot ng kanyang sariling pagbagsak. Nang mawala ang suporta ng Gravora Corporation at nang malantad ang kanyang mga maling gawain, unti-unti siyang iniwan ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang pangalan na dating kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay ngayon ay tila naging isang babala. Nabalitaan ni Leticia na si Ricardo ay napilitang ibenta ang ilan sa kanyang mga personal na ari-arian upang makabawi sa kanyang mga pagkakautang. Ang dating marangyang buhay na kanyang tinatamasa ay naglaho na parang bula. Isang kabalintunaan, isip ni Leticia, na ang taong naghahangad ng higit pa ang siyang nawalan ng lahat. Ito ang naging halaga ng kanyang pagtataksil. Ngunit para kay Leticia, ang tunay na gantimpala ay hindi lamang ang pagbagsak ni Ricardo o ang tagumpay ng kanyang kumpanya. Ang tunay na gantimpala ay ang pagkatuto. Natutunan niyang ang paghihiganti ay hindi dapat maging sanhi ng pagbagsak ng sarili. Ang pinakamabisang paghihiganti ay ang hayaan ang kalaban na sirain ang kanyang sarili, habang ikaw naman ay patuloy na lumalago at nagiging mas matatag. Naisip niya ang kanyang sarili 6 na buwan na ang nakalipas. Ang babaeng takot, puno ng pagdududa, ay ngayon ay isang leader na may kumpiyansa at direksyon. Ang kanyang karanasan ay nagturo sa kanya ng maraming bagay. Tinuruan siya nito ng halaga ng katapatan, ng sipag at ng paniniwala sa sarili. Isang hapon, habang siya ay nakaupo sa kanyang opisina, pinagmasdan niya ang mga larawan ng kanyang mga apo. Sila ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang lumaban. Nais niyang bigyan sila ng isang magandang kinabukasan, isang kinabukasan na malaya sa panlilinlang at kasakiman. Narito na tayo, bulong niya sa sarili, habang hawak ang isang kontrata na may malaking halaga. Ang mga numero sa kontrata ay nagpapakita ng malaking tubo, higit pa sa kanyang inaasahan. Ito ay isang patunay ng kanyang husay. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa negosyo. Ito ay para sa kanya. Ito ay pagpapatunay na kaya niyang bumangon, na kaya niyang magtagumpay kahit sa gitna ng pinakamalalim na pagsubok. Ang kanyang posisyon bilang pinuno ng kumpanya ay hindi na lamang isang titulo. Ito ay isang simbolo ng kanyang lakas, ng kanyang katatagan at ng kanyang tagumpay. Ang kwento ni Ricardo ay nagsilbing isang malungkot na paalala. Isang paalala na ang kasakiman at pagtataksil ay may kaakibat na kaparusahan. Samantalang ang katapatan, sipag at determinasyon ay nagbubunga ng matamis na tagumpay. Ang sweet revenge, tulad ng sabi niya noon, ay hindi sa pamamagitan ng pananakit sa iba, kundi sa pamamagitan ng pagpapalago sa sarili at pagpapakita ng tunay na halaga. Sa pagtatapos ng araw na ito, habang ang araw ay papalubog sa Maynila, isang malalim na pagpapasalamat ang naramdaman ni Leticia. Hindi lamang para sa kanyang tagumpay, kundi para sa mga aral na kanyang natutunan. Ang kanyang paglalakbay ay nagpapatuloy, mas matatag at mas may layunin. Ang kabanata ng paghihiganti ay natapos na, ngunit ang kwento ng kanyang pamumuno ay nagsisimula pa lamang. Ang kinabukasan ay maliwanag at si Leticia ay handa ng harapin ito, dala ang karunungan ng nakaraan at ang pag-asa para sa hinaharap. Ang araw na iyon ay nagsilbing simula ng isang bagong kabanata para kay Leticia. Ang matamis na lasa ng tagumpay ay hindi lamang nagmula sa pagwawagi laban kay Ricardo, kundi sa pagkatuklas ng sarili niyang lakas at kakayahan. Sa kanyang paglipas ng 6 na buwan, hindi lamang ang kumpanya ang lumago. Siya mismo ay lumago bilang isang tao. Naaalala pa niya ang mga unang araw ng kanyang paglilitis, ang mga gabing walang tulog,
ang mga pagdududa na bumabagabag sa kanya. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo siyang tumatag. Ang kanyang paniniwala sa katarungan at ang kanyang determinasyon na protektahan ang kanyang kinabukasan ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Ang pagmamahal niya sa kanyang mga apo ang nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang hamon. Ngayon, nakatayo si Leticia sa balkonahe ng kanyang bagong opisina. Ang hangin mula sa Manila Bay ay tila bumubulong ng mga kwento ng pag-asa. Ang lungsod ay tila mas maliwanag kaysa dati, puno ng mga posibilidad. Ang kanyang kumpanya na minsan ay muntik ng bumagsak ay ngayon ay isang simbolo ng katatagan at pagbabago. Ang kontrata sa Gravora Corporation ay nagbukas ng maraming pinto at ang mga plano para sa hinaharap ay mas masagana pa kaysa dati. Si Ricardo, sa kanyang sariling pagkakakulong sa kanyang mga pagkakamali, ay naging isang malungkot na paalala ng kahalagahan ng integridad. Ang kanyang pagbagsak ay isang aral para sa lahat na ang yaman at kapangyarihan ay hindi kasing halaga ng dangal at katapatan. Ngumiti si Leticia. Hindi ito isang ngiti ng paghihiganti, kundi isang ngiti ng kasiyahan at kapayapaan. Alam niya na ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Marami pang hamon ang darating, ngunit ngayon siya ay handa na. Handa na siyang harapin ang anumang bagong umaga. Dala ang karunungan ng nakaraan at ang pag-asa para sa hinaharap. Ang kwento ni Leticia ay isang patunay na kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, ang liwanag ng pag-asa at ang lakas ng sariling kalooban ay maaaring magdala sa atin sa tagumpay. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga taong nagtiwala sa kanya, lalo na ang kanyang mga mahal sa buhay. Ito ang simula ng isang bagong pag-asa, isang bagong pamumuno, isang bagong Leticia.